Magandang araw mga kaparokya. Ngayon ay araw ng Miyerkules, September 13, 2023 at ating pag-uusapan ang YouTube channel na na-retrieve ng pamunuan ng Tape Incorporated na dating ginagamit ng Tito Vic and Joey nung nasa GMA pa sila. At atin din pag-uusapan ang TV ratings na inalabas ng AGB Nielsen sa nakalipas na Monday, September 11, at of course ang TV ads ngayong araw na lumabas sa may noontime show na E80. At bago natin simulan ay pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. So mga kaparokya, kanina na nanood tayo ng buong episode ng E80 ng Tito Vic and Joey, at sa unang gap ng kanilang TV ads ay lumabas na nagkaroon sila ng 27 TV ads, at sa pangalawang gap ay meron silang 28 TV ads, at sa pangatlong ads ay gap ay meron silang 35 TV ads, at ang total po niyan ay bali 90 TV ads sa araw ngayon ng Miyerkules. So lumalabas po na ang TV ads na lumabas sa noontime show na E80 ay 90 TV ads. So last Monday ay naglabas ang AGB Nielsen ng kanilang TV ratings ng tatlong naglalaki noontime show dito sa ating bansa, at upon checking sa Facebook page ng Lionheart TV ay makikita ang E80 pa rin ang on top sa may nasabing TV ratings, at ang Itbulaga ay nakakuha ng 3.1%, ang It Showtime ay nakakuha ng 3%, at ang E80 ng Tito Vic and Joey ay nakakuha ng 3.9%. Bagamat nasa line of 3 ang nakuha ng E80 ng Tito Vic and Joey, ay still on top pa rin ang nasabing noontime show ng TV5, which is ang E80 ng Tito Vic and Joey. Masasabi pa rin natin na kahit na more than 3% ang nakuha ng E80, ay masasabi pa rin natin na mataas pa rin yan kaysa sa katapat nilang noontime show, which is ang Itbulaga at ang tape, ang It Showtime ng ABS-CBN. At pag-usapan natin yung na-retrieve na YouTube channel ng Tape Incorporated na dating ginagamit ng Tito Vic and Joey nung nasa GMA pa lamang, nung nasa GMA pa lang sila. At kung isipin, para sa akin ay parang wala lang yun, kasi parang hindi mo na iisipin, kasi na hayaan na lang natin sila na lang yung mag-away-away, diba? At ang ano lang dyan is nakakabahala, kasi as a aspiring YouTube content creator ay nakakabahala na ganun-ganun lang makukuha ang YouTube channel ng pinaghirapan ng Tito Vic and Joey, na ibig sabihin na kapag may apila na sa kanila ang YouTube channel, ay basta-basta na lang makukuha ang pinaghirapan ng iba. Hindi ba dapat Google must have sent an email to the person who created ng YouTube channel, which is sa pagkakalam ko si Miss Jennifer ang gumawa ng YouTube channel ng Itbulaga na may 532 million subscribers. At upon checking sa may YouTube channel ng Itbulaga ngayon ay 5.29 million na lang po ang kanilang subscribers sa may YouTube. So ibig sabihin ay nabawasan po ng 30,000 subscribers ang naturang YouTube
channel. Sumabalik po tayo doon sa YouTube channel na na-retrieve ng Tape Incorporated. Ang sinasabi nila na ang empleyado daw nila ang dating gumawa ng naturang YouTube channel na yon. Bagamat sabihin na natin na tama na or empleyado nila ang dating gumawa ng YouTube channel na yon, ay dapat ang Google ay nakipag-coordinate din mismo sa gumawa ng YouTube channel ng Itbulaga, which is si Miss Jennifer. I think Jennifer must have received an email from Google, di ba? Dapat na ipag-coordinate din, kasi para sa akin ang pagkuha ng YouTube channel ng Itbulaga is in bad faith. Ibig sabihin, walang consent ng talagang creator ng YouTube channel yung pagkuha or pag-retrieve ng nasabing channel na yon. So ang argument ng Tape Incorporated nga, tulad ng sinabi ko, ay dati daw nilang empleyado ang nasabing gumawa ng YouTube channel, at sila daw ang mas may karapatan sa naturang channel ng Itbulaga. At para sa akin, paano kung hindi napatunayan, dahil ongoing pa rin yung kaso regarding sa copyright. And at ang upon checking sa may YouTube channel ng Itbulaga ay libo-libo yung mga videos na nandoon na dati pang mga video ng Tito Vic and Joey and Legit Dabarkas, and for sure ay mapupunta ito sa panibagong kaso, sapagkat as I say, ongoing pa rin ang kaso about sa copyright infringement na isinampa ng Tito Vic and Joey, and of course walang consent ng Tito Vic and Joey ang paggamit ng YouTube channel na Itbulaga. At nandun sa mga video doon ay kitang-kita pa rin ang Legit Dabarkads at ang Tito Vic and Joey. So for sure, panibagong kaso na naman ito, at alam natin na may kanya-kanya silang abogado, at bahala na lang sila bahala na lang at pagalingan kung sino ang mananaig pagdating sa ganyan. Ang ikinababahala ko lang as an aspiring content creator ay bakit basta-basta na lang ibibigay ang password at palitan ang email nang walang pasabi sa totoong naggawa or nag-create ng YouTube channel. Parang nakakabahala sa akin, kahit na hindi pa ako monetize, at kahit pa mababa pa ang subscribers ko, ay lubhang nakakabahala yung ginawa ng Google para basta-basta na lang ibigay yung passwords or papalitan ang email ng YouTube channel na iba naman ang gumawa, iba ang talagang siyang nagpakahirap. Yun sa akin ay lubhang nakakabahala. Pagdating naman sa labanan nila about sa copyright or yung paggamit ng YouTube channel na Itbulaga, ay problema na ng dalawang kampo, ng Tito Vic and Joey at ng Tape Incorporated yun. Pero as aspiring content creator ay bigla akong nabahala na ibig palang sabihin ay pwedeng kunin ng ibang tao ang aking YouTube channel, di ba? Or mababa pa lang yung akin, how much more pa kung mataas na ang YouTube channel na ng isang content creator. Ibig palang sabihin no na pwedeng kunin ng ibang tao ang YouTube channel na pinaghirapan ng gumawa ng channel na yon, di ba? Lubang nakakabahala para sa akin yung kahit na maliit na YouTuber lang ako or content creator lang ako, kasi syempre parang mawawalan ako ng ganang kasi anytime pwede palang kunin ng ibang tao
ang YouTube channel na pinaghirapan ko. At porkit may pinakitang documents ay basta-basta na lang na papalitan at papalitan ang password at ang email. Hindi ba dapat binigyan muna nila ng consent or hiningi yung advice ng totoong gumawa ng YouTube channel na yun, para at least ma-inform ang taong gumawa ng YouTube channel na mayroong umaapila na there someone asking about dun nga sa may inaapila or umaapila sa may nasabing YouTube channel. At least ma-inform at makahingi ng advice yung totoong gumawa ng YouTube channel. At ito ay alam naman natin na mahaba-haba pang proseso yung tungkol sa Tito Vic and Joey at Untape Incorporated. Pero nakakaasar lang din talaga na halos lahat ng pinaghirapan ng Tito Vic and Joey ay siyang inaangkin naman ng Tape Incorporated. Again, inuulit ko, hindi porket producer ang Tape Incorporated ay sila na kaagad ang siyang may pagmamay-ari ng noontime show na title na Eat Bulaga. Paano kung walang katibayan na talagang empleyado ang Tito Vic and Joey at ang legit Dabarkads, even sina Miss Jennifer, malamang sa malamang malaki ang babayaran ng Tape Incorporated dahil sa iskandalo na ginawa nila at pang-aabala na ginawa ng Tape Incorporated. Actually, may magagaling naman ang abogado. Lahat ng abogado magagaling yan sapagkat hindi naman sila papasa sa bar exam kung hindi sila magaling. Pero sa akin dyan, kung sino yung tama ay siya ang mananaig. Diba? At Diyos lang ang makakaalam. Sana maayos din to ng Google Philippines or ng YouTube Philippines regarding sa nangyari pagkuha or pag-retrieve ng YouTube channel ng na Eat Bulaga ng Tape Incorporated na dating ginagamit ng Tito Vic and Joey nung nasa GMA pa sila. Kasi syempre para to secure or may assurance din yung mga aspiring content creator na hindi kami mababahala just in case na may kumuha ng YouTube channel na ibang tao ang kumuha ng YouTube channel na pinaghirapan ng talagang content creator gumawa ng YouTube channel na yun. Again, pag gumawa ka ng YouTube channel ay for sure dapat ang email mo, personal email mo yung gamit doon. At according to TVJ or Tito Vic and Joey ay sa kanila daw ang pagmamay-ari sa pangalan siguro ni Miss Jennifer. Pero bakit ganun? At uulitin ko, bakit ganun kadali na makuha ng Tape Incorporated ang naturang YouTube channel which is yung Eat Bulaga na may 5.32 million. Again, upon checking sa may YouTube channel ng EAT or ng Eat Bulaga ay meron na silang 5.29 million subscribers at ang viewers nito ay umabot lamang sa 1.7. Ngayong araw lang po ito nung upon checking sa may YouTube ng Eat Bulaga. Again, hindi sa laki ng at lawak ng subscribers yan, kundi sa tumatangkilik at nagtitiwala sa programang pinapanood. At again, ang EAT ay mayroon lamang 576k subscribers, pero ang manonood nito ay umaabot sa 30k plus. So yun, ganun katiwala ang sambayan ng Pilipino, majority of people who watching EAT ng Tito Vic and Joey at ng TV5. At siguro hanggang dito na lang ang aking information sa inyo. At lagi kong sinasabi, mag-ingat dahil sa pabago-bagong
weather dito sa atin na uulan at mainit at biglang uulan. Yan po ay sanhi ng pagkakaroon natin ng sakit. So mag-ingat po tayo, magdala po tayo ng payong, magsikain po tayo na hindi tayo magkasakit. Again, thank you and God bless.